Magandang araw po, Miss Sunako, at sa lahat ng inyong mga masugid na tagapakinig. Ako nga po pala si Annie, 36 years old at kasalukuyang nakatira sa Netherlands kasama ng aking anak at asawa. Isa po akong accountant, sariling company ng aking asawa, and life has been good. I cannot ask for more. Next week marks our 6th anniversary and as well as my son's 8th birthday. Yearly, pinagsasabay na po talaga namin ang celebration. Habang naglilinis kanina ng garden ng aming bahay kung saan idadaos ang okasyon, bigla pong nagtanong ang aking anak na si Thomas kung bakit hindi raw niya kamuka ang kanyang daddy Daniel. Natigilan po ako at lahat ng aking mga kamag-anak. Bagamat inaasahan na namin na darating talaga ang araw na magtatanong si Thomas, hindi namin inakalang mapapaaga. I was too stunned to speak. Sa isang iglap, lahat ng mapapait na nakaraan ay parang baha na rumagasa pabalik sa akin. Hindi ko alam kung handa na ba akong sabihin sa aking anak na ang totoo niyang ama ay ang lolo niya. Alam ko pong maraming tataas ang kilay. Pero sa maniwala man po kayo o sa hindi ko alam na ang first boyfriend at unang pinakasalan ko ay ang tiyuhin ko pala. 26 po ako noong una kong makilala si Tom. 28 naman siya noon. Nagtatrabaho pa po ako noon sa isang private firm sa Makati. Gabi noon at naligaw ako sa Mandaluyong dahil nakatulog ako sa jeep na nasakyan ko. Tom was kind enough to stay that night para samahan ako maghintay ng masasakyan para makauwi ako. Immediately, I knew there was a special connection agad sa pagitan namin. Hindi ako basta-bastang nakikipag-usap sa mga lalaki dahil iniingatan ko ang sarili ko. Pero kay Tom, pakiramdam ko po mabait siya at ligtas ako sa kanya. Buong akala ko never na ulit kaming magkikita after that meeting and everything was just a sweet coincidence. Pero we meet by accident again. Sa pinagtatrabahuan niyang fast food, resto sa Mandaluyong. Kasama ko po yung pinsan ko noon para i-celebrate ang birthday ko. Akala ko magiging simple lang pero biglang lumabas ang ilang mga crew ng fast food at kinantahan ako ng happy birthday. Plus, yung mascot na never kong nakita in person. Lumabas rin. Surprise pala ito sa akin ng pinsan ko. Habang sumasayaw iyong mascot, natawa ako dahil bigla itong natumba. Akala namin ay kasama sa act, pero sabi ng ibang crew, baka raw nahilo na raw yung tao sa loob. Agad na sumugod ang ate ko para tumulong dahil nurse siya at laking gulat ko nang tumambad ang namumutlang mukha ni Tom nang alisin ang head costume. Ngumiti ito at nangihinang binati ako ng happy birthday. That night, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang saya ko. First birthday celebration na nagpa-realize sa akin na masaya rin pala na mag-celebrate paminsan-minsan. Nagmula po ako sa mahirap na pamilya, kaya growing up, birthday is not something we look forward to. Parang normal na araw na lang iyon na papalipasin dahil wala namang pera panghanda. At nadala ko na po sa pagtanda kahit umasenso kami sa buhay. Pagkatapos ng celebration, I waited for him sa labas ng resto. Since then, we started hanging out. Every after work, namapasyal kami kung saan-saan na kaya ng kanyang budget. And we became friends. Hindi po mahirap pakisamahan si Tom. Marahil na rin siguro may similarities kami at may pagka-introvert din. We had fun and we made memories.
Kahit ba noon pa lang ay aware na ako na kung may ipipintas man kay Tom ay iyong kanyang napakataas na pride dahil sa lahat ng lakad namin, hindi niya ako pinagbayad. Gusto niya? Siya lahat. Insulto raw sa kanya dahil siya ang lalaki. I never took it as a bad thing kasi kung ituring naman po niya ako ay para akong prinsesa. Slowly, I became dependent on him. Yung strong character ko, unti-unting lumambot dahil nasecure ako na may Tom akong masasandalan. That he would do anything for me. Until 1 year ng friendship namin, nagtanong siya habang kumakain kami sa food court kung pwede raw maging boyfriend ko siya. Nagulat po ako dahil never naman po niya akong sinabihan na manliligaw siya. Nagkatawanan pa kami ng matagal pero pumayag naman po ako na maging kami dahil he made me believe love is beautiful and that I can entrust my heart to him. 6 na buwan na sa aming relasyon ay nagpasya na agad kaming magsama. Sa apartment ni Tom sa Mandaluyong kami tumuloy at kahit mahirap sa una, kinaya namin mag-adjust sa ngalan ng pag-ibig. Sa paglipas ng 2 taon ay sinikap kong kilalanin ng mabuti si Tom para sigurado ako kapag iniharap ko na siya sa mga magulang ko. Mahalaga po kasi sa akin ang pagpahayag ng mga magulang ko sa lalaki na plano ko nang makasama sa habang buhay. Dahil lumaki po ako sa isang pamilya na may matinding paniniwala at kultura na nakaayon sa aral ng simbahan. Hindi naman po ako nabigo dahil bukod sa sobrang maalaga at responsable, iginalang niya ang pakiusap ko na hanggat walang kasal, ay walang mangyayari sa amin. Talagang pinahanga niya po ako roon, misunya ko. Kahit may mga pagkakataon na alam at ramdam kong gusto niya, mas pinipili po niyang gumawa ng kung ano-anong makapaglilibang sa kanya. Kagaya ng paglalaro ng mga computer games. At pag hindi talaga kinaya, bumibili siya ng sudoku sa malapit na convenience store. Sa 3 taon na aming pagsasama, inalok niya na ako ng kasal. Pumayag ako kaagad dahil alam ko naman na kaya na namin at sigurado na ako na wala na akong ibang hihilingin pang lalaki kundi si Tom. Inasikaso agad namin lahat ng kailangan sa kasal. We agreed the church wedding dahil sabi ko malaking bagay sa mga magulang ko ang kasal sa simbahan. Along the way ng preparation, hindi ko na pinansin ang mga nagagastos. At that time, wala na akong pakialam kung magalaw pa ba ang savings ko. Kahit sabi niya na siya na ang bahala sa lahat dahil 3 taon raw naman niya itong pinag-ipunan. Basta ang tanging mahalaga lamang sa akin noong mga panahon na iyon ay maikasal kay Tom. We attended the needed seminars at ang mga documents ay nasubmit agad namin sa tulong ng mga nakilala at natulungan ko sa trabaho. Until one night, hindi siya umuwi. Nag-alala ako, kaya pinuntahan ko siya sa fast food chain na pinagtatrabahuan niya. Pagdating doon, tinuro siya ng mga kasamahan niya sa likod ng restaurant. Natutulog. Parang dinudurog ang puso ko nang lapitan ko si Tom. Sa sobrang kagustuhan kong masatisfy ang family ko sa wedding namin para wala silang masabi kay Tom, nalimutan ko na magkaiba nga pala kami ng estado sa buhay. Sabi ng mga kasamahan niya ay ilang linggo na raw itong nag-overtime at kumukuha ng mga ekstrang trabaho para pangdagdag sweldo. Umiiyak kong niyakap si Tom at sinabi na huwag nang ituloy ang church wedding. Okay na ako kahit na civil wedding lang. Tumanggi siya at sinabing itutuloy ang church wedding dahil kaya naman niya. But his eyes were telling me na hindi talaga kaya. Deep inside,
Alam ko pong kamumuhian ako ng aking pamilya, pero mas kaya ko pong tiisin ang galit nila kaysa makita ang lalaking mahal ko na naghihirap just to keep up. 1 week later, Miyerkules noon, nang hilingin kong huwag siyang pumasok. Sabi ko may award akong tatanggapin sa company as Best Employee of the Month at gusto ko naroon siya. Pinagsuot ko siya ng simpleng white polo at slacks at ako naman ay simpleng white dress. Nagulat na lang siya nang sa munisipyo kami nagpunta at wala na siyang nagawa nang dumating si Mayor. I knew his pride kaya po binigla ko na lang. Nagpatulong ako sa mga katrabaho at kakilala ko na asikasuhin ang requirements sa civil wedding kahit wala siya. Kasi alam kong hindi talaga siya papayag. Kinasal po kami na kami lang at wala ni isa sa pamilya namin ang nakaalam. Kahit ganoon, wala akong kasing saya nang ikasal kami ni Tom. After the wedding, nagkasundo po kami na magpa-reserve sa resort sa Laguna at doon kami magsasama-sama ng aming pamilya para isahang pagalit na lamang. Legal naman na ang mga edad namin, kaya alam kong hindi sila mahihirapan na tanggapin kami. While preparing, kita ko ang saya ni Tom habang inaasikaso niya ang lahat. Ang mga naipon niya, doon niya ginamit. Halos sobra pa nga po. At nang masigurong ready na ang lahat, nagstay kami doon ng 2 days before ng pagkita-kita para naman makapag-enjoy kami. At doon mismo, nangyari na ang dapat mangyari. Parang nasa isa akong magandang panaginip. Perpekto ang lahat. Hanggang sa dumating ang mga pamilya namin. Naunang dumating ang pamilya ko at sobrang kaba ko po talaga nang magmano si Tom kay tatay. Kung makakamatay po kasi ang tingin, pinaglalamayan na kami. Mabuti na lamang at si nanay, kahit na alam kong nagtatampo dahil nagsekreto ako, pinili niyang ikalma si tatay. 30 minutes lang naman ang lumipas nang dumating na rin ang partido ni Tom. Nakaupo ang pamilya ko sa cottage. Pero hindi pa man tuluyang nakakaupo ang mga magulang ni Tom nang magsalita si tatay at binanggit ang pangalan ng ina ni Tom. At sa pitik ng segundo, ang pinagdasal at pinaghandaan naming salo-salo ay nauwi lamang sa matinding gulo dahil napag-alaman namin na second cousin pala ni tatay si Tom. Kaya lumalabas na si tito ko ang napangasawa ko. Katakot-takot na panghuhusga ang inabot namin at masasakit na salita. Gumuguhit sa puso ko ang bawat palatak ng dismaya ni tatay sa akin. Kaya wala akong nagawa kundi ang humingi ng paumanhin at umiyak lamang. Hiniling ni nanay na umuwi na lamang kami ng Maynila para kumalma ang lahat. At dahil iyon na rin ang pakiusap ng resort manager, dahil nag-cause na kami ng disturbance sa iba nilang mga customers. Pag-uwi ay hindi naman namin alam kung paano mag-uusap dahil maski si Tom ay nagulat sa aming mga nalaman. Para pong bibigay na ang puso ko habang nakaupo kami sa sala ng gabing iyon, tahimik at umiiyak. Pamadaling umaga na nang tumawag si nanay at sinabing nakausap niya si father at sinabing hindi naman nalabag sa batas ang pagpapakasal namin dahil malayong kamag-anak na si Tom. Pero kahit daw ganoon, ay hindi pa rin papayag si tatay sa aming pagsasama. Niyakap ako ni Tom at tinanong kung ano ang balak ko dahil tatanggapin raw niya anuman ang pasya ko. Hindi ko na po makita ang future ko na wala si Tom, kaya nagkasundo kami na ipagpapatuloy namin ang pagsasama namin. We tried to make it work at mabuhay kagaya ng dati naming samahan. Pero ramdam ko po na sa paglipas
ng mga araw ay ilangan. Kahit pa araw-araw, sinisigurado po namin na mahal namin ang isa't isa. At kahit na ano pang hirap ay kakayanin namin. Isang araw, nakatanggap po ako ng promotion at kasama sa promotion na iyon ay ang job transfer ko sa Netherlands. Sobrang saya ko po dahil matagal ko na po talagang pinangarap iyon at trinabaho ng mabuti. Iyon lamang, nang ibalita ko kay Tom ang tungkol sa job transfer, hindi po siya ganoon kasaya dahil sabi niya wala siyang kakayahan na sumama sa akin, lalo pa at naubos na ang kanyang ipon. Agad ko namang sinabi na ako na muna ang bahala sa pamasahe, pero tumanggi siya. At sinabi na huwag ko raw naman alisin sa kanya ang pride niya. Nagulat po ako dahil sa ugaling ito ni Tom ay talagang pinipili ko po ng mabuti ang mga salitang bibitawan ko. Kaya hindi ko alam kung saan ako nagkamali para sabihan na inaalisan ko siya ng pride. Sinikap kong ipaliwanag sa kanya na bilang asawa, responsibilidad ko rin ang umagapay. Pero nagmatigas siya. Mabigat po sa loob ko nang sabihin niya na mauna na muna ako at mag-iipon na lang muna siya para makasunod. Kahit ganoon, malugod ko naman pong isinangguni sa aming head na isasantabi ko muna ang job transfer at mas pagbubutihin na lamang ang trabaho ko sa bago kong posisyon. Akala ko ay matutuwa si Tom sa ginawa ko. Pero iyon pa pala ang magiging ugat ng unti-unting paglaki ng lamat ng relasyon namin. Simula noon ay hindi na niya ako madalas kausapin. Para akong may sakit na lalapit pa lamang, lalayo na siya. Ni makatabi siya ay hindi ko magawa dahil late na siyang umuuwi at sa sofa na lamang siya natutulog. Hanggang ang late na pag-uwi ay naging paminsan-minsang hindi pag-uwi dahil nag-overtime. Rason niya, nakikitulog na lamang daw siya sa kanyang katrabaho dahil tinatrabaho niya ang promotion niya para raw lumaki ang sahod. Tinanggap ko naman at mabilis na nag-adjust sa aming setup. Pero ang minsang hindi pag-uwi ay napadalas na. Thursday ng gabi ang schedule niya ng pag-uwi sa akin, pero naghintay ako at walang Tom na dumating. Yun lamang ang araw na nagmintis siya. Para akong mababaliw sa paghahanap sa kanya noon. Hanggang makatanggap ako ng tawag mula sa isang niyang kasamahan na pinag-iwanan ko ng numero ko kung sakaling makita si Tom at sinabing baka nasa bar daw sa Timog. Sinuyod ko ang mga bar at kahit hindi na makapasok, sinikap ko po siyang mahanap dahil hindi naman nagiinom si Tom, baka kung mapaano siya. Pero bigo ko siyang makita at umuwi sa aming apartment ng 9 a.m. na. Only to find out na nasa kwarto na siya at tulog na tulog. Napaupo na lamang ako sa tabi ng kama noon habang umiiyak dahil ligaw na ako sa kung ano ba talaga ang nangyayari sa amin. Pero dahil kasama ito sa pag-aasawa, kailangan kong magpakatatag. Inalagaan ko po siya at nilinisan dahil puno siya ng suka. Inilipat ko siya sa sofa para malabhan ko ang mga bedsheets na nasukahan niya. Kinabukasan na siya nagising at imbes na pasalamat ang makuha ko, dinaanan lamang niya ako na parang hangin nang ipaghain ko siya ng pagkain. Sinubukan ko siyang habulin pero hindi niya ako pinansin. Balisa akong pumasok sa trabaho at agad akong pinatawag ng head ko dahil sa biglang pagliban ko, gayong kakapromote ko lamang. Dismayado ito na makita akong mapunta sa lowest point ng buhay ko, embes na umangat dahil kinasal ako sa taong mahal ko. Binigyan ako nito ng isang araw na leave para pag-isipan ang mga bagay-bagay. Sumang-ayon naman ako dahil wala pa po talaga akong tulog noon. Tinawagan ko po si nanay sa pag-uwi at hiniling na puntahan ako sa Maynila.
Pumayag naman si nanay at doon ko sinangguni ang lahat. Naggalit at nasaktan si nanay. Pero hiniling niya na huwag na munang ipaalam kay tatay. Baka lalo lamang magkagulo. Bago umalis si nanay pabalik ng Laguna, ay nag-iwan ito ng payo sa akin na subukan pa naming ayusin. Pero kapag nakita kong ako na lamang ang lumalaban, itigil ko na raw dahil ang pagmamahal at pag-aasawa ay two-person job. Sinubukan kong kausapin si Tom ng gabing iyon pagkagaling niya sa trabaho. Pero tanging tango at buntong hininga ang binigay niya sa akin. Para bang wala man lang talaga siyang kagana-gana na kausapin ako at kainti-interes na ayusin ang lumalabo naming samahan. Nagpatuloy po ang ganoong buhay namin ng ilang buwan pa hanggang isang gabi. Nang mag-overtime ako sa trabaho dahil wala na rin naman akong uuwian na Tom at nagsasawa na ako sa pag-iisa ko sa apartment, nakita ko si Tom na may kahalikang babae sa may gate. Para akong nauupos habang naglalakad palapit sa kanila. Pakiramdam ko ay anumang segundo titigil na ang tibok ng puso ko. Nang makalapit ako sa kanila, ay malumanay kong pinatigil si Tom. Pero hindi siya nakinig, kaya iyong babae ang pinakiusapan ko. Tumigil naman yung babae at humingi ng pera sa akin para raw sa abala ni Tom. Binigyan ko at dinagdagan pa ng pamasahe. Nang makaalis ito, inalalayan ko papasok si Tom dahil lasing na siya. Sumabit pa ang braso ko sa gate dahil hirap na hirap akong antabayanan ang bigat ni Tom. 3 palapag ang sinuong ko, maiakyat lamang si Tom. May mga sumubok na tumulong, pero magalang akong tumanggi dahil nahihiya akong makaabala. Halos magkandadapa-dapa kami sa hagdan. May mga pagkakataon pang nahulog kami pabalik dahil namamali ng hakbang si Tom. Nang makarating kami sa unit, naluhan na lamang ako nang masukahan niya ako nang dalhin ko siya sa banyo para paliguan dahil nakaihi na pala siya sa kalasingan. Tom, please. Tulungan mo akong tulungan kita. Huwag ganito, mahal ko. Sumamo ko habang inaayos ang upo niya sa pintuan. Ligo na ako ng pawis at dugo mula sa sugat ko sa braso na sumabit sa gate. Iwan mo na ako. Bulong nito. Pinunasan ko ang pawis nito at galit na bumulong. Ayoko, hindi kita iiwan. Pabigat na ako sa'yo. Hindi. Mahal kita kaya hindi ka magiging pabigat sa akin. Sige na, mahal ko. Tulungan mo akong iupo ka sa bowl dahil ang bigat mo. Hindi ko na kaya. Maluhaluhang pakiusap ko. Bumitaw sa pagkakahawak ko sa kagumapang sa bowl. Nang makaupo ay niyakap ko ito para hindi matumba at sinimulang liguan. I'm sorry, Annie. Basag ang boses niya na kinahagulgol ko. Ramdam ko ang masaganang pagdaloy ng may init na luha sa aking pisngi na matagal kong pinigil na lumabas. Hindi ako galit, Tom. Ang akin lang. Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo. Dinaramdam mo. Asawa mo ko. Hindi ako magician para malaman kung ano ang nakakasakit sa'yo. I'm trying my best to understand you. Pero parang ang hirap. Please, love. Tell me what's wrong. Ayusin natin. Bulong ko habang hinahaplos ang ulo niya na nakasandal sa aking tiyan. Nang gabing iyon ay may nangyari sa amin. Kinabukasan ay ganoon na lamang ang saya ko nang magising at may luto na sa mesa. Lumabas siya sa kusina at hiniling na sabay na kaming kumain. Habang kumakain ay kinausap niya ako na tumuloy na papuntang Netherland dahil lalo lamang siyang masasaktan kung pipiliin kong isantabi muna ang mga pangarap ko dahil lamang sa hindi siya makasabay.
Mahirap man pero para maisalba ang aming relasyon, pumayag na ako. Nauna ako sa Netherland. Tanging si Nanay at Tom lamang ang naghatid sa akin sa airport. Pagdating sa Netherland, halos gabi-gabi akong umiiyak dahil miss na miss ko na po agad si Tom. Kahit ba madalas kaming nag-a-update sa isa't isa, pakiramdam ko kulang at kulang pa rin. Walang araw na hindi ko sinusuyo si Tom na pag-isipang sumunod na. Pero naninindigan ito na saka na lamang. Habang unti-unti akong nakakapag-adjust sa buhay rito sa Netherland, unti-unti na rin akong nasanay na hindi napilitin si Tom na sumunod. Ang araw-araw na pag-update naging thrice a week, twice a week, hanggang sa minsan na lamang sa isang buwan. Masakit tanggapin na parang unti-unti na kaming nasasanay na wala ang isa't isa. Pero kailangan kong magpatuloy sa buhay. Mabilis na lumipas ang 2 taon at naaprubahan na ang pag-uwi ko sa Pinas. Pag-uwi ko, sinalubong ako ni Tom at ramdam kong na-miss niya rin ako. Sinubukan namin bumawi at ibalik ang dati naming samahan. Pero ramdam ko na talaga ang pagbabago. 2 linggo bago ako nakatakdang bumalik sa Netherland, kinausap ako ni Tom na baka pwedeng umayaw na ako sa trabaho at siya na lamang ang bahala sa akin. Nakaramdam ako ng labis na lungkot, pero para sa aming relasyon, pumayag ako na bumalik lamang sa Maynila, pero hindi titigil sa pagtatrabaho. Isang gabi, plinano ko siyang i-surprise na hindi ko na kailangan pang pumunta ng Netherland para asikasuhin ang paglipat dahil kumpanya na ang gagawa. But then, ako ang na-surprise nang madatnan ko sa aming apartment si Tom na kasama sa kama namin ang parehas na babae noong makita ko sila sa gate. Parang naubos ang lakas ko at nanginig ang kalamnan ko sa dismaya at pagkadiri. Hindi ko na po alam kung saan nanggaling ang lakas ko nang batuhin ko ng cake si Tom sa muka at sinipa ang kahinaan nito. Saka sinabunutan ng babae para kaladkarin ito palabas. Pagkatapos na ibato rito ang mga damit nito, bumalik ako sa loob para kunin ang mga maleta ko. Hindi ko na nilingon pa si Tom. Dumiretso ako sa opisina at sinabing babalik na po ako sa Netherland. Pinagpatuloy ko ang buhay ko roon. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng message kay Nanay na nagpadala ng sulat si Tom para sa annulment namin. Naramdaman kong nanghina ang tuhod ko at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Nahirapan po akong tanggapin. Gusto kong bumawi pero payo ng mga head at workmates ko na mas mabuting tanggapin na lamang na tapos na talaga kami. They told me I have done my share with all my best. Si Tom na ang may problema na pinatalo lamang ang lahat. So, I did go on with my life. Inassign po ako sa field para raw hindi ako stuck sa office at makamit ng ibang tao para makalimot. Doon ako napadpad sa kumpanya ni Daniel. Noong una, it's all about business. Until one time, nagkaroon ng malaking deficiency sa sales ng kumpanya at nagbalak si Daniel na i-declare na bankrupt na. Alam ko pong labas na ako roon, but I stayed one night and asked him not to give up. Nakita ko po kasi kay Daniel na hindi lang puro business ang habol niya, kundi malaki ang care niya sa mga employees niya, kaya hindi ko siya sinukuan. Sinamahan ko siya sa lahat ng lakad niya to look for investors. Umaraw man po iyon o umulan. At nang pumatak ang unang snow, makalipas ang ilang buwan ng pagtsatsaga, nakabawi na ulit si Daniel. Nasa loob kami ng office noon. 12 a.m. na
At masayang-masaya ng almost 12 investors ang tinanggap ang offer namin. Sa sobrang saya, he kissed me. 3 buwan na po noon simula nang pumayag ako na i-process ang annulment, kaya hindi ko na tinanggihan ang halik ni Daniel. That night, kinuwento ko sa kanya ang mga pinagdaanan ko at tinanggap niya ako ng buong buo. Siya pa halos ang gumawa ng lahat para maasikaso ang process ng annulment namin ni Tom dahil nga gusto niyang magpakasal kami. As time went by, pinakita at pinatunayan ni Daniel na he is man enough para panindigan ang pangako niyang mahal niya ako. But when I thought that time was finally on my side, nalaman ko naman na 3 buwan na pala akong buntis. Irregular ako na magkaroon kaya hindi ko alam na nabuo pala ang mga huling sandali namin ni Tom. Nung umuwi ako ng Pilipinas, maliit lang daw talaga ang tiyan ko, lalo pa at first baby. Nahirapan man, but I immediately told Daniel dahil ayoko naman may tinatago sa kanya. Akala ko iiwan niya na ako at bibitawan. But he stayed. Siya pa ang nagsabi na kailangan palang bilisan ang annulment nang makapagpakasal kami bago lumabas ang baby. Kaso, taon po ang inabot bago manolify ng tuluyan ang kasal. Nakapanganak na po ako nang ikasal kami, but he never changed. To my surprise, nilipad pa po ni Daniel ang lahat ng pamilya ko sa Netherlands. Kahit sabi ko na kami na lang para hindi ganoon kalaki ang gastos. He insisted, saying na once lang ikakasal at gusto niyang sa harap ng Diyos at sa harap ng lahat ng mga taong nagmamahal sa amin, kami manunumpa. I never know what I did to deserve those. Pero nakakaiyak lang po talaga to think na may iba pala talagang nilaan at plinano si God sa akin. Naging maayos ang pagsasama namin. Naging mabuting ama siya sa anak namin ni Tom na si Thomas, kahit hindi siya ang tunay na ama. Hindi ko naramdaman na kailangan kong mag-step up dahil si Daniel ang nag-lead sa relationship namin. Kaya naman, pinili ko na lamang ibaon ang lahat sa limot dahil sa isip ko, hindi na kailangan pa ng aking anak ng tunay na ama dahil nariyan naman na si Daniel. Nitong nakaraan lang, pinag-usapan namin ni Daniel ang pagsasabi kay Thomas ng tungkol sa tunay niyang ama. Kinumbinsi niya po ako na try reaching out para tuluyan ng maghilom ang lahat ng mga sugat ng nakaraan. So, I am taking this opportunity if ever you find this message, Tom. You got 1 week. Kung nasaan ka man, message me. I never change my mind. Your son is waiting for you. Just to let you know, I never hated you. Biktima lang tayo ng maling tadhana. Sabi nga ni Daniel, maybe Cupid was sleepy that time. Sa tagal ng panahon, wala na po akong balita pa kay Tom. Hindi ko na rin po mahagilap ang social media account niya. Kahit naman hindi naging maganda ang ending namin, I never wanted anything bad for him. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po, Miss Sunako, for sharing my story. To all the listeners, always know that love is never hard. Let's not settle anything for less. Dahil may greater plan ang nasa itaas because we were meant for bigger things. God bless us all. Sincerely yours, Annie of Netherlands. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsaraysay, Miss Sunako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.